Donghai, 111 na taong gulang ka na. Bakit hindi ka pa rin nagiging martial saint? Masyado mo akong binigo. Noong panahon ko bilang iyong ninuno, 12 taong gulang pa lang, ako ay naging martial saint na ako. Ninuno. Ang ninuno ay nagbantay sa Bayujing sa loob ng 10,000 taon at kayo ang natatanging tunay na immortal sa mundo. Isang hamak na tao lamang po ang inyong apo. Paano ko po magagawang ihambing ang sarili ko sa inyo po? Martial Saint, naging Martial Saint na ako. Nagawa ko. Salamat po, Ninuno. Ninuno, gusto ko rin pong kumain ng ubas. Matandang babae ka. Mahigit 130 taong gulang ka na. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagkain, ang mga anak mo sa pamilya Ye ay tatawagin ka ng matandang bruha. Wala kang pakialam. Ninuno, gusto ko rin po niyan. Ninuno, ang gwapo niyo po. Kayo ang pinakagwapo sa buong mundo. Sige. Salamat po, Ninuno. Siya. Donghai, bakit hindi mo matandaan? Ang mga batang marunong maglambing ay siyang nakakakuha ng ubas. Junior sister, naghihintay ako ng 10,000 taon. Sa wakas ay muli kang nagbalik bilang tao. Junior sister, nakasama ko sa Bayujing ang ninuno ng ilang dekada, pero hindi ko kailanman narinig na may junior sister ang ninuno. Yael. Ang apo ko sa tuhod na si Suya ay ang reinkarnasyon pala ng junior sister ng Ninuno. Kailangan kong bumaba sa mundo ng mga tao. Hindi matatag ang pinto ng mundo ng mga demonyo nitong mga nakaraang araw. Manatili kayong dalawa rito at bantayan nyo itong mabuti para sa akin. Tiangxiong. Ipaalam agad sa lahat ng puwersa sa Daksha. Ang huling immortal na nagbabantay sa Bayujing ng mundong ito ay bababa na sa mundo para magpakasal. Ipaalam agad kay Dragon Emperor na bumaba na sa lupa ang immortal na si Bayujing. Sumunod kayo sa akin sa Yuncheng upang magbigay pugay sa immortal. Opo. Ilabas ang utos ng God of War, pabalikin na agad ang buong hukbo gamit ang mga ulo ng 100,000 kalaban para ipagdiwang ang kasal ng immortal. Opo. Ihanda na agad ang mga sumusunod, 100 mansyon, 100 bilyong dolyar na cash, at 10,000 ektarya ng matabang lupa. Sumama kayo sa akin sa Yuncheng para batiin sa kanyang kasal ang immortal na si Bayujing. Opo. Papa, totoo po bang may mga immortal sa mundo? Hindi ko pa rin sila nakikita, pero ang lolo mo ay nagkaroon ng pagkakataong sumama sa lolo sa tuhod mo at nakita ang immortal ng isang beses sa isang pagkakataon lang na iyon, ay biglang bumata ng 30 taon ang lolo mo. Buhay pa po ba talaga si Lolo sa tuhod? Kung bibilangin ang edad niya, dapat ay nasa mahigit 100 taong gulang na siya ngayon.
Hindi ko alam. Mahigit 30 taon na rin mula noong huli kong makita ang anino ng lolo sa tuhod mo. Ang alam ko lang dahil sa pagpasok ng lolo sa tuhod mo bilang disipulo ng immortal na si Bai Yujing. Kaya ang pamilya Su ay naging ganito kaimpluwensyado at mayaman sa buong bansa. At saka, ngayong bumaba ang immortal sa lupa, ang balita tungkol sa pagpapakasal niya kay Yair ay galing mismo sa lolo sa tuhod mo sa pamamagitan ng tawag. Tumawag siya? May signal ba sa lugar ni Bai Yujing? Yair, ang may kasal ka kay Tian Wei Tian, ang dakilang immortal ng katimugang pintuan ng langit na si Bai Yujing, ay isang napakalaking biyaya para sa iyo. Ngayon, lahat ng mga mayayaman at makapangyarihan ay papunta na sa Yuncheng para ipagdiwang ang kasal ninyo ng immortal. Huwag kayong mag-alala, Papa. Naiintindihan ko po. Papa, kung ikakasal si Yair sa immortal, hindi ba't ang pamilya Su ay magiging kamag-anak na ng isang immortal? Siguradong sa hinaharap, ang pamilya Su ay magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. Ang immortal? Ano kaya ang itsura niya? Papa, Yair, tingnan nyo dali. Ang immortal? Bumababa na ang immortal sa lupa. Sa mundo ng mga tao, totoo ngang mundo ito ng mga tao. Sa wakas, matagumpay akong nakalusot sa pintuan ng langit. May bumabagsak na banal na liwanag? Mukhang isang kagalang-galang na immortal? Ito na pala ang sinasabi sa mga alamat na immortal ng Bai Yujing. Pa, posible bang nagkakamali tayo? Hinding-hindi ako magkakamali. Ito, ang Yingxi Anti-Teres. Yutang Yair. Bilis, sumama kayo sa akin para magbigay pugay sa immortal. Si Su Tianxiong, kasama ang mga anak at apo ni pamilya Su, nagbibigay pugay sa dakilang immortal. Kakarating ko lang sa mundo ng mga tao. Hindi pa matatag ang kapangyarihan ko. Ang dalawang ito, mukhang mga mayayaman dito sa mundo. Teka, ang babaeng ito ay may pambihirang purong enerhiya. Kung gagamitin ko siya para sa kapangyarihan ko, hindi ba't napakaganda yun? Dahil napagkamalan ako ng mga taong ito, sasabayan ko na lang ang pagkakamali nila. Total, ang nagbabantay sa pintuan ng langit na immortal ng Bai Yujing ay isa na lang ang natitira at imposibleng bumaba siya rito. Tama, ako nga ang immortal mula sa Bai Yujing. Mahal na immortal, naghanda na po ang inyong lingkod ng isang piging para sa inyong pagdating. Pati na rin ang piging para sa engagement nyo ng anak ko bukas. Tuloy po kayo sa sasakyan, mahal na immortal. Sige. Salamat sa inyong pag-aasikaso. Tuloy po kayo. Miss, handa na po ba talaga kayong magpakasal sa immortal na iyon? Ang immortal na iyon, hindi siya mukhang banal na nilalang. Napakadungis niya, at mukhang bastos. Pati ang mga ngipin niya ay naninilaw. Malubha na ang sakit ko. At sa totoo lang, ilang araw na lang ang itatagal ko. Kung makakatulong man lang ako sa pamilya natin sa huling pagkakataon, ay sapat na iyon. Para masuklian ang pag-aalaga sa akin ni Papa. Miss, tingnan nyo. Umiilaw na naman ang Yingxi Anti-Teres. Sa langit ng Bai Yujing, may 12 tore at 5 lungsod. Hinawakan ng immortal ang aking ulo at tinanggap ang Changsheng sa aking paglaki. Ang batang iyon na si Donghai, hindi ba't sinabi niyang ang kanyang mga apo ay darating para sunduin ako? Nagabala pa akong mag-isip ng isang introductory speech. Sinayang lang ang emosyon ko. Pagbalik ko sa Bai Yujing, siguradong paparusahan ko ang walang kwentang batang iyon. Naantala lang ako sa pagpunta sa Kunlun para kumuha ng regalo para sa aking junior sister. Siguradong magugustuhan niya ito.
Dakilang immortal. Sa loob ng 10,000 taon sa Kunlun, isang Snow Lotus lang ang tumubo. Hindi niyo po pwedeng kunin iyan. Ikaw na bata ka, bakit ang damot mo? Babayaran din kita sa susunod. Ang Snow Lotus ko. Ano? May dumating na namang immortal? Alam ko na, ang taong ito ay siguradong tagapaglingkod ng immortal. Ang tagapaglingkod na ito, sa likod pa lang, ay mas gwapo na kaysa sa immortal na iyon. Kaya lang, bakit kailangan niyang iharap ang likuran niya sa atin? Xiaoying, huwag kang bastos. Pamilya Susuya, nagbibigay pugay po sa inyo, kagalang-galang na batang immortal. Junior sister. Ang iyong ganda ay parang ulap at bulaklak na nagniningning sa ilalim ng hamog ng tagsibol. Junior sister, kahit na nag-reincarnate ka na, napakaganda mo pa rin talaga. Hoy, ikaw! Kahit na bata ka pa ng isang immortal, hindi mo dapat bastusin ang aming miss. Binabalaan kita. Ang aming miss ay malapit nang maikasal sa inyong immortal. Sa ginagawa mong iyan, hindi ka ba natatakot na maparusahan ng immortal? Anong batang immortal ang sinasabi mo? Labag sa batas ng langit ang pagpapatrabaho sa bata. Ikaw na bata ka? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Miss, bilis inumin mo na ang gamot. Ano ito? Walang silbi ito. Ikaw, ang isang bote ng gamot na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Ikaw, ano ang ipinakain mo sa aming miss? Xiaoying? Ako? Nahihirapan na ako. Napakalamig. Junior sister, ang Kunlun Snow Lotus na ito ay isang bagay na may matinding lamig. Humanap tayo ng mainit na lugar at magpalit ng damit. Gagamitin ko ang aking purong enerhiya para alisin ang laso ng lamig sa iyong katawan. Magpalit? Magpalit ng damit? Walang hiya ka. Ano ang balak mong gawin sa aming miss? May eroplano? Anong eroplano o manok man yan? 10,000 taon na akong naglalakbay sa 3 mundo at kailanman ay hindi ako nagbigay daan. May daan-daang tao sa eroplano? Kapag nagkabanggaan tayo, mawawala ang buhay ng lahat ng taong iyon. Diyos ba siya? Nakita ko rin iyon. Junior sister, talagang napakaganda mo pa rin at napakabait. Nandito na tayo. Ito ba ang pamilya yan na bawal na lugar? Oh? Nakapunta na rito si Junior sister? Nakita ko lang ito sa mga litrato. Ang pamilya Ye, ang pinakamalakas na pamilya ng martial arts sa Dacia. Ang pinuno ng pamilya Ye, na si Ye Xiangrong,
ay ang hinirang na Martial King ng Daksha ng Hari, isang hakbang na lang ang layo niya para maging maalamat na Martial Saint ng Dasha. Sina panganay na anak ng pamilyang Ye at Ye Wushuang naman ay may hawak na 1 milyong hukbo bilang mga war god ng Dacia. Noon, gumastos ang papa ko ng 1 bilyong dolyar para pakiusapan si Martial King Ye na payagan akong maligo sa bawal na lugar ng pamilya Ye sa pag-asang ito ang magpapagaling sa aking karamdaman. Pero, tinanggihan iyon ni Martial King Ye. 80 taon na ang nakalilipas. Nakiusap sa akin si Xiao Yezi na bigyan ng proteksyon ang kanyang mga inapo, kaya binigyan ko siya ng isang palanggana ng pinaghugasan ng paa. Hindi ko akalaing ituturing itong kayamanan ng mga inapo ni Xiao Yezi. Junior sister, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayo. Paano tayo magsisimula? Maliligo ka, kaya syempre kailangan mong maghubad. Junior sister, huwag kang mag-isip ng masama. Kailangan mo lang hubarin ang iyong panlabas na damit at magpalit lang ng kasuotan. Ang init. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Mag-ipon ng lakas. Papasukin ang init ng lupa. Baligtarin ang tadhana. Dugtungan ang buhay. Tunay na enerhiya. Grandmaster, hindi ito maganda. Lumuluwag na ang pintuan ng langit. May mga masasamang nilalang na nakalusot sa mundo ng mga tao. Isang maliit na masamang nilalang lang naman yon, di ba? Ilang dekada na kayong nagsasanay kasama ko. Bakit wala man lang kayong kahit kaunting pagtitimpi sa sarili? Grandmaster, lumuluwag na ang pintuan ng langit. Kailan ka ba babalik? Paano kung... Kayo na ang bahala riyan? Kailangan ko pang gamutin si dakilang matriarka. Nang bumaba ako sa mundo ngayong araw, naramdaman ko sa Yingxi Anti-Terrace ang kaunting masamang enerhiya. Akala ko nung una ay bakas lang ito ng nakaraan. Hindi ko inakala na mayroon talagang masamang nilalang na tumawid sa hangganan. Junior sister, anong nararamdaman mo? Nararamdaman ko. Ang katawan ko ay gumaan ng husto. Parang muli akong nabuhay. Salamat po, Panginoong Xiantong. Junior sister, hindi ako isang batang engkanto. Ako ay ako. Pasensya na po, sasagutin ko lang ang tawag. Sige. Ako, kailangan ko nang bumalik. Sa susunod ay mas mabuting, wag na tayong magkita. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya Ye. Habang hindi pa ito natutuklasan ng mga miyembro ng pamilya Ye, umalis ka na rin agad. Junior sister, magkita tayo bukas. Sino ang nangahas na pumasok ng walang pahintulot sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Ye? Lapastangan, nangahas kang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Ye, bakit hindi ka lumuhod sa harap ni mahal na King Wu? Lolo kayo,
Ang inyong apo sa pamilya Ye na si Ye Xiangrong ay nagbibigay pugay sa inyo, Grandmaster. Ang lolo ko ay ang King Wu ng Dacia, na may espesyal na karapatan sa palasyo. Hindi kailangang yumuko sa hari, maging ang pinuno ng bansa ay may mataas na respeto sa kanya. Pero bakit? Palumuluhod siya sa harap ng binatang ito? Grandmaster? Siya ba ang maalamat na immortal? Pero ang immortal na iyon ay hindi ba dapat nasa pamilya Su? Ikaw ba, ang bata mula sa pamilya ni Xiao Yezi? Naalala kita ng bahagya? Noong panahong iyon, hanggang ganito ka lang katangkad, di ba? Halika. Halika rito. Opo, Grandmaster. 5 taong gulang pa lang ako noon. Kayo po, Grandmaster. Hindi ba kayo dapat nasa pamilya Su? Bakit po kayo naririto? Hinaplos ng immortal ang aking ulo at binigyan ako ng mahabang buhay. Ako, si Ye Xiangrong, sa natitirang bahagi ng aking buhay, hindi na ako maghuhugas ng buhok. Little fellow, may tatanong lang ako sa iyo. Tungkol sa kasal ng panganay na anak ng pamilya Su na si Suya, anong nangyayari doon? Congratulations! Congratulations! Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Congratulations sa inyo. Halika, cheers! Tagay. Miss, sino ba ang hinahanap mo? Wala akong hinahanap. Mabuti na lang. At hindi siya dumating. Ang general ng Dacia na si Ye Wushuang, dala ang tagumpay laban sa 100,000 kaaway, ay bumabati sa kasal ng immortal na si Bai Yujing, ang pinakamayamang tao sa Dacia na si Qian Yun. Dala ang 100 mansyon, 100 bilyong dolyar na cash, at 10,000 ektarya ng lupain, ay bumabati sa kasal ng immortal na si Bai Yujing. Ang dakilang guro ng Dacia na si Xuanji, dala ang handog ng hari na siyam na dragon na jade, ay bumabati sa kasal ng immortal na si Bai Yujing. Ang dakilang guro ng Dacia, ang general ng Dacia, at ang pinakamayamang tao sa Dacia, ito ang patunay ng walang katulad na katayuan ng immortal na si Bai Yujing. Pagkatapos ng araw na ito, ang aming pamilya sa pamilya Su, bilang biyena ng isang immortal, ay tiyak na magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Dacia. Papasukin ang immortal. Nagbibigay pugay po kami sa inyo, dakilang immortal. Kayong mga hangal, bakit kayo lumuluhod sa harap ng isang peking immortal at manloloko lamang? Marshal King Ye, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Kahit na ikaw pa ang Marshal King ng Dacia, wala kang karapatang kwestiyunin ang pagkakakilanlan ng immortal. Kapag muli kang nagpakita ng kawalang galang sa immortal, huwag mo akong sisihin, pamilya Su, kung hindi ko na isasaalang-alang ang pagkakaibigan ng ating pamilya at palayasin kita sa piging na ito. Marshal King Ye, nasa harap mo ang immortal, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Lolo, paano niyo po nagawang bastusin ang immortal? Tumayo ka riyan. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang tunay na immortal ay kasalukuyang nagpapahinga sa aking pamilya Ye. Yes, Xiangrong. Hindi ko akalain na para lamang mapanatili ang iyong pamilya Ye bilang nangungunang pamilya sa Great Xia ay mawawalan ka na ng kahihiyan. Naglakas loob ka pang magsinungaling sa harap ng immortal. Nasaan ang 4 na tagapangalaga ng pamilya Su? Nandito po. Palayasin niyo siya. Masusunod po. Ang 4 na tagapangalaga ng pamilya Su, sila ang mga taong halos makaabot na sa antas ng Marshal Saint. Marshal King Ye, pasensya na. Diyos ko, ang ikasiyam na antas ng sining ng Tianlong, Ye Xiangrong, naabot mo na pala ang antas ng Marshal Saint. Lakas ng isang Marshal Saint, ang pinakamalakas sa buong mundo. Ang presensyang ito, napakakatakot. Hindi ko mapigilang lumuhod. Napakalakas niya. Oo nga. Isang grupo ng mga mahihina. Bata, karapat dapat ka ngang maging apo ng pamilya, Xiao Yezi. Namana mo talaga ang pagiging bolero. Heto, ang ubas na ito, gantimpala ko sa iyo. Ako nakaabot na ako sa antas ng Marshal Saint. Lolo? Paano ito nangyari?
Ang antas ni Marshal King Ye ay umabot na sa pagiging Marshal Saint, ang pinakamalakas sa mundo. Pero sa isang kumpas lang, ay napigilan na siya ng immortal? Ito ba ang tunay na lakas ng immortal na si Bai Yujing? Kayang abutin ang araw at buwan at kontrolin ang buong kalawakan. Ye si Yangrong. Ang iyong pamilya, Ye, ay nabiyayaan lamang ng dakilang immortal, kaya kayo naging pinakasikat na pamilya ng martial arts sa Great Xia. Hindi ko akalain na dahil sa sarili mong dangal, ay lalabanan mo ang immortal. Ikaw? Talagang sumusobra ka na. Wala kang respeto sa nakakataas, sa isang taong taksil. Na katulad mo, ikakahiya ako ni Pamilya Su na makasama ka. Ikaw? Ako, si Pamilya Su, ay nagpapahayag na simula ngayon, ay puputulin ko na ang ugnayan sa Pamilya Ye. Ako, si Pamilya Qian, ay nagpapahayag din na puputulin na ang ugnayan sa Pamilya Ye. May utos mula kay Dragon Emperor? Simula sa sandaling ito, tinatanggalan na ng titulong Martial King si Ye Xiangrong at tinatanggal na sa pwesto si Ye Wushuang bilang God of War. Mga hangal kayo. Ang galitin ng ninuno ay parang ginalit nyo na rin ang immortal na si Bai Yujing. Ang kakaharapin nyo ay isang matinding poot. Ang magiging bunga nito, kaya nyo ba itong panagutan? Hindi ka na ang Martial King ng Great Xia. Kung kaya naming panagutan o hindi, ay hindi mo na kailangang alalahanin. Bukod pa roon, nandito ang immortal. Ano ang dapat naming ikabahala? Ako ay nagmula pa sa kabilang mundo. Ako ang huling, immortal na nagbabantay sa pintuan ng langit ng Bai Yujing. Dahil unang beses mo pa lang ito, ngayong araw, ay tatanggalin ko lang ang iyong kapangyarihan. Kapag umulit ka pa, tatapusin ko ang buong pamilya ng Pamilya Ye. Anong nangyayari? Sa harap ko mismo, ulitin mo ang sinabi mo. Sino ang tatapusin mo? Ito. Panginoong Xiantong? Bakit ang tanga mo? Sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang pumunta. Junior sister, ano bang sinasabi mo? Ngayon ang araw ng ating kasal? Kung may bride pero walang groom, paano matutuloy ang kasal? Bitawan mo si Yair. Munting diwata. Kahit isa ka pang munting diwata, dapat alam mo pa rin ang iyong lugar. Ngayon ang araw ng kasal ni na dakilang immortal ng Bai Yujing at Yair, kaya si Yair ang iyong magiging amo. Ang pagbabastos sa iyong amo at pagsuway sa nakakataas ay isang malaking kataksilan. Nabalitaan ko na ang mga munting diwata ay mga hayop lang na naging tao. Sa madaling salita, mga hayop lang sila. Mga hayop lang pala sila. Isang hamak na hayop. Ang lakas ng loob na magmalaki sa harap ng isang immortal. Pinastos ng taong ito, ang asawa ng immortal, mahal na immortal. Gamitin niyo po ang inyong kapangyarihan at parusahan ang taong ito. Nagbibigay pugay po kay Grandmaster. Ye Xiangrong. Isa kang dakilang general pero lumuluhod ka sa harap ng munting diwatang ito at tinatawag mo pa siyang Grandmaster. Nakakatawa ka talaga. Ye Xiangrong, nagkamali si Dragon Emperor sa pagtitiwala sa iyo. Kahit ang tunay na immortal ay hindi mo makilala at hinayaan ka pa ni Pamilya Ye na humawak ng militar sa loob ng 30 taon. Kinabahan ako doon. Akala ko talaga ay bumaba na sa lupa. Ang kagalang-galang na immortal na nagbabantay sa pinto ng langit. Isang hamak na munting diwata lang pala. Tingnan natin kung paano kita tatapusin. Munting alagad, paano ba kita tinuruan? Ang lakas ng loob mong bastusin ang iyong amo sa harap ng marami. Lumapit ka rito agad. Lumuhod ka sa paanan ko at yumukod na. 79 na beses. Dahil sa pinaghirapan mong pagsasanay, maaari ko pang patawarin ang iyong buhay. Munting diwata, ito na ang huling pagkakataong ibibigay sa iyo ng immortal? Bakit hindi ka pa lumuluhod at yumuyukod? O baka naman, gusto mo nang mawala ng tuluyan? Maawain ang mahal na immortal. Munting alagad, magpasalamat ka sa kanyang kabutihan. Panginoong Xiantong, kayo po? Ikaw, na maliit na demonyo, bakit ka tumatahol dyan? Anong klaseng kapangyarihang ito? Bakit parang may nararamdaman akong kagustuhang sumamba sa kanya? Maaari kaya na siya ang tunay na immortal? Noong binabantayan ko pa ang Bai Yujing, ikaw na maliit na demonyo ay hindi pa isinisilang. Ngayon, nagagawa mo pang magpanggap bilang ako at linlangin ang mga tao. Hindi kaya ang batang ito ay isang alagad ng immortal? Maaari kaya na siya nga ang immortal na nagbabantay sa Bai Yujing? Imposible. Hindi ito maaari. Ang immortal na iyon ay kailangan magbantay sa pintuan ng langit
At hindi siya maaaring umalis kahit isang saglit. Tinitira lang niya ako. Ikaw na bata ka. Nandito ang tunay na immortal. Ang lakas ng loob mong magyabang. Sabi ko na nga ba, paano magiging isang immortal ang batang ito? Isang hamak na bata. Napakawalang galang sa nakakataas. Dapat siyang parusahan. Napakawalang galang ng batang ito. Nakikiusap po ako. Dakilang immortal. Hulihin po ninyo siya. Ipinapaalam ko po sa inyo, mahal na immortal, ang kawalang galang ng batang ito sa inyo ay kawalang galang din sa aming Daxia. Dapat siyang parusahan ng matindi. Mga hangal. Dakilang immortal. Si Panginoong Siantong, nagmamadali lang po siya. Wala po siyang intensyong bastusin kayo. Sana po ay maging maunawain kayo at patawarin na po si Panginoong Siantong. Yaer, sa ganitong sitwasyon, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Yaer, huwag mong kakalimutan ang posisyon mo. Asawa ka ng isang immortal. Donghay, ikaw na bata ka? Bakit ka nagkaroon ng mga kaanak na walang utak? Kahit tuyot ang mundo ng mga demonyo, kahit papaano ay maaari kang mabuhay doon ng tahimik. Ngayong tumakas ka patungo sa mundo ng mga tao at nanloko ng mga mortal. Ako, ay hindi ka mapapatawad. Ano nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Lakas ng immortal. Ito ay lakas ng immortal. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Hindi siya maaaring maging si Bayujing na immortal. Maawa po kayo, mahal na immortal. Maawa po kayo sa akin. Siya ba talaga ang mula sa Tian Wai Tian na Bayujing na immortal? Maling immortal pala ang sinalubong namin. Karapat-dapat kaming parusahan. Naging bulag ang Su Tianxiong. Maling immortal ang aming tinanggap. Mahal na ninunong immortal. Parusahan niyo po kami. Kayo sa pamilya Qian, hindi ba't sinabi nyo na sa aming pamilya Ye ay makikipaghiwalay na kayo? Masyado namang mabigat ang sinabi niyo, Marshal King Ye, ang aking Qian yun, ay handang magbigay ng 1 bilyon? Ay hindi pala, 3 bilyong dolyar para suportahan ang pondo ng hukbong Ye. Hempe. Isang mahalagang utos mula sa Dragon Emperor. Ibalik agad ang titulo ng pamilya Ye at ibalik agad ang kapangyarihang militar ng Ye Wushuang. Hayaan niyo akong kumatawan sa Dragon Emperor para magbigay-pugay sa immortal na si Bayujing. Nagpupugay po sa inyo, mahal na immortal. Nagpupugay po kami sa immortal. Sige na. Tumayo na kayo. Dahil araw ito ng kasalan, ako bilang immortal ay hindi na magtatanim ng sama ng loob sa inyo. Junior sister, itutuloy na natin. Opo. Sige po. Anong kalokohang immortal? Kayong mga hangal at walang silbi, hindi nyo alam na tapos na ang maliligayang araw nyo. Mahal na Haring Dragon Emperor. Iklong prinsipe, nagrebelde ka sa iyong nakakataas? Kinuha mo si Dragon Emperor? Isa itong pagtataksil. Ano naman kung nagrebelde ako? Ano naman kung nagtaksil ako? Basta't kayong lahat ay maubos ko na, ang buong lupain ng Daxia ay ako na ang magpapatakbo. Dragon Emperor? Junior sister, sino si Dragon Emperor? Siya po ang pinuno ng bansa. Naintindihan ko na. Mahal na diwata, dakilang diwata, nagsusumamo po akong kumilos kayo. Iligtas niyo po ang Daxia. Iligtas niyo po ang Daxia. Ikaw na matandang hangal, kung maaga mo sanang ibinigay sa akin ang trono, hindi ka sana humantong sa ganitong kalagayan. Ang totoong diwata, kaninang umaga pa, ay sinalubong ko na. Ang nasa harap mo ay isa lamang maliit na alagad. Talaga bang sa kanya mo itataya ang iyong pag-asa? Dinala kita rito para personal mong makitang ang iyong pag-asa ay maglalaho na. At para malaman ng buong mundo na ang diwata ay nagbigay ng basbas na ako, si Qin Kun, ang magiging pinakamataas na pinuno. Ang lakas ng loob mo, Qin Kun. Nangahas kang magtaksil. Mga kawal ng pamilya Ye, makinig. Narito po kami. Sumunod kayo sa akin para hulihin ang kriminal at protektahan ang hari. Opo.
Paano nangyari ito? Malinaw na naabot ko na ang antas ng Martial Saint. Paanong sa isang tira lang niya ay natalo na ako? Ang espada ko ay parang tumama sa isang pader? Yes, Yang Rong. Akala mo ba, dahil naging Martial Saint ka na, ikaw na ang pinakamalakas sa mundo? Sa harap ko, para lang kayong mga langgam, kung kailan ko gustong tapusin kayo, ay magagawa ko. Napakalakas ng maitim na enerhiya. Mukhang hindi lang isa ang demonyong nakalusot sa pintuan ng langit. Ang batang si Donghai, paano ba siya nagbabantay? Pagkatapos ng kasal namin ni Junior Sister, kailangan ko talagang bumalik para turuan ng leksyon ang batang iyon. Ikaw naman bata? Sa halip na sa tama, sa masama ka pumanig. Alam mo bang walang hanggan ang kasamaan? Dapat ka nang magbago habang may oras pa. Ikaw na maliit na alagad. Huli na kita, nangangahas ka pa ring magpanggap na diwata. Ngayong araw, ako na ang kikilos para sa dakilang diwata para parusahan ka rito. Nanakit ng kapatid, nagkulong ng ama, ang mga gawain mo ay sadyang napakalupit. Kung hahayaan kitang mamuno sa mundo, marahil sa loob ng ilang taon, ang mundo ay magiging parang impyerno. Pagbabayarin kita. Yair. Yair. Dapat sana ay gagawin kitang pinakamagandang babae sa buong Daksya na maging reyna ko sa hinaharap. Pero dahil gusto mong mawala na, ibibigay ko ang gusto mo. Anong nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Junior Sister, pumunta ka sa likuran ko. Anong nangyari kanina? Kinkun, bakit bigla ka nalang tumalsik? Paano nangyari ito? Malinaw ang sinabi ng Immortal na wala nang makakatalo sa akin sa mundong ito. Paano ako matatalo? Ang kapangyarihan ko. Bakit nawala ang lahat ng kapangyarihan ko? Totoong wala nang makakatalo sa iyo sa mundong ito. Ngunit ako ay nagmula sa kabilang mundo. Sa kakarampot mong lakas, naglakas loob ka pang kalabanin ng isang immortal? Para kang langgam na sumusuntok sa buwan. Masyado kang mayabang. Chin-kun, tapos ka na. Mahal na hari. Chin-kun, nagrebelde ka sa nakakataas sa iyo. Kinuha mo si Dragon Emperor, tinapos mo ang buhay ng mga prinsipe. Dapat kang parusahan ng matindi. Ito ay Anong nangyayari? Saan galing ang boses na iyon? Ano itong mga itim na usok na ito? Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. Ang presensyang ito. Bakit kinikilabutan ako ng husto? Narito na ang kagalang-galang na Immortal. Ikaw, kayo, pagbabayarin ko kayong lahat. Li Changsheng, 1,000 taon na ang nakalipas. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang Demon Lord na si Wutian. Ang Demon Lord, takbo na kayo. Ano? Ang Demon Lord na si Wutian? Ayon sa mga sabi-sabi noong 1,000 taon na ang nakalipas, pinangunahan ni Demon Lord Wutian ang napakaraming demonyo upang guluhin ang mundo at muntik nang mapuksa ang Daksya. Mabuti na lang, bumaba ang immortal na si Bayujing at gamit ang kaniyang dakilang kapangyarihan ay nagapi ang mga demonyo. Lalabas na ba talaga ang Demon Lord mula sa mundo ng mga demonyo? Kung ganoon, hindi ba't magkakagulo na naman sa mundo? Huwag kayong magpanik. Narito ang ating ninunong guro. Kahit pa ang Demon Lord na si Wutian ay muling magpakita sa mundo, siguradong magagapi siyang muli. Dahil kasama natin ang ating ninunong guro, wala tayong dapat ikatakot. Masama ito? Ang parusa ng langit? Narito na ang parusa ng langit para sa ating ninunong guro. Parusa ng langit, higit 10,000 taon nang naging immortal ang ating ninunong guro,
bakit magkakaroon pa ng parusa ng langit? Upang maging ganap na immortal, kailangang putulin ang lahat ng emosyon at pagnanasa. Noong naging immortal ang ating ninunong guro, hindi niya kayang putulin ang ugnayan niya sa ating dakilang lola, kaya pinanatili niya ang kaniyang nararamdaman. Kahit matagumpay siyang naging immortal, dahil sa natitirang damdaming ito, tuwing 1,000 taon, ay kailangan niyang harapin ang pagsubok ng pag-ibig. Kung ganoon, ang pagsubok na ito, ano ang magiging epekto nito sa ating ninunong guro? Tama si Lolo. Dahil nandito si Grandmaster, ano naman ang magagawa ng Demon Lord ng Demon Realm? Hindi siya makakagawa ng gulo. Tama. Oo nga. Tama, nandito sa atin si Grandmaster. Ang pagsubok na ito mula sa langit, maling-mali talaga ang timing ng pagdating. Li Changsheng, kung nasa rurok ka pa ng iyong lakas, hindi ako maglalakas loob na kalabanin ka. Pero ngayong dumating na ang pagsubok sa iyo, halos wala nang natitira sa iyong kapangyarihan. Para talunin ka sa kalagayan mo ngayon, hindi ko na kailangang kumilos pa. Pagsubok? Anong pagsubok? Talagang puro kalokohan ang sinasabi niyo. Si Grandmaster ay 10,000 taon nang naging immortal. Malaya na siya sa siklo ng mundo. Kaya paano magkakaroon ng pagsubok? Ang mga immortal ay wala na sa siklo ng muling pagkabuhay. Matagal na silang malaya sa mga sakuna at hirap. Sa tingin ko ay natatakot lang kayo kay Grandmaster. Kaya gumagawa kayo ng ganyang mga kasinungalingan para lang gumaan ang loob nyo. Tama ang sinabi niya. Dumating na nga ang aking pagsubok. Grandmaster, ito, paano nangyari ang lahat ng ito? Oo nga po, Grandmaster. Hindi ba't 10,000 taon na kayong nagsasanay bilang immortal? Bakit mayroon pa ring pagsubok? May nangyaring hindi inaasahan noon. Kahit na isa kang immortal, ano ngayon? Ngayong wala ka ng kapangyarihan, ang tapusin ka ay napakadali lang para sa akin. Protektahan si Grandmaster. Kayong mga hamak na tao, paano niyo nagawang kalabanin ang isang immortal? Nagbibigay-pugay po kami kay Grandmaster. Buhay pa nga talaga si Ninuno. Si Ye Xiangrong na apo ni Pamilya Ye ay nagbibigay-pugay kay Ninuno. Si Su Tianxiong na apo ni Pamilya Su ay nagbibigay-pugay kay Ninuno. Nagbibigay-pugay po kay Ninuno. Ikaw ang dakilang matriarka ni Donghai. Kung magbibigay-pugay ka sa kanya, hindi iyon makakayanan ng batang ito. Hindi ba't sinabihan ko kayong dalawa na magbantay sa pinto ng Bayujing? Bakit kayo bumaba rito? Grandmaster, kasi po, nakalabas na ang matandang demonyo, kaya bakit pa kami magbabantay sa pinto? Ikaw na bata ka, ang lakas ng loob mong sumagot kay Grandmaster? May punto ka. Tulungan niyo akong dalawa na protektahan ako. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Masusunod po. Napakalakas ng banggaan. Kapag nagpatuloy pa ang laban na ito, guguho na ang buong hotel. Ninuno, nandito ako para tulungan ka. Ibigay ang lahat ng tulong kay Ninuno at parusahan ang demonyong iyan. Ang isang Bayujing na immortal na walang kapangyarihan ay parang isang ibon na nawalan ng balahibo. Mas masahol pa sa isang manok. Kapag natapos ka na naming Bayujing na immortal, siguradong makikilala kaming dalawa sa buong mundo. Maglaho ka na. Paano nangyari ito? Dumating na ang parusa ng langit, dapat ay nawala na ang iyong kapangyarihan. Bakit napakalakas pa rin ng iyong kapangyarihan? Ibig bang sabihin ay peke ang parusa ng langit? Sa tingin niyo ba ang mga tulad niyong insekto ay may kakayahang kalabanin ng Grandmaster? Noong naging immortal si Ninuno, hindi niyo pa alam kung paano mamuhay sa mundong ito. Kahit ginamitan ko na ng buong lakas, hindi pa rin naglaho ang dalawang demonyong ito. Hindi ko akalain na ang aking kapangyarihan ay hihina ng ganito kabilis. Ang parusa ng langit na ito, tila hindi ito pangkaraniwan. Dahil ba ito sa? Nahanap ko na si Junior Sister?
Grandmaster. Li Changsheng, hindi mo ako kayang tapatan ngayon. Sa paglipas lang ng ilang araw, kapag nawala na ang iyong kapangyarihan, ang pagtapos sa iyo ay napakadali na lamang para sa akin. Grandmaster, maayos ka lang ba? Kung gusto mong saktan si Grandmaster, kailangan mo munang dumaan sa akin, si Su Donghai. Napakababa na ng enerhiya ng ninuno. Hindi ko akalain na ang ganti ng langit ay darating ng ganito kabilis. Changsheng, kumusta ka na? Huwag kang mag-alala, Junior Sister. Ako ang pinakahuling Baiyujing na immortal sa mundong ito. Hindi ako mapapahamak. Li Changsheng, mukhang mahalaga sa iyo ang babaeng ito. Dahil dyan, siya ang una kong tatapusin. Yaer. Yaer. Li Changsheng, hindi nakakayanin ang iyong kapangyarihan. Dahil diyan, nagbago na ang isip ko. Wala na akong balak na tapusin siya. Sa halip ay gagawin ko siyang alipin at pahihirapan araw at gabi. Ang katawang iyan ay sadyang perpektong gamitin. Huwag kang mag-alala at talagang mag-e-enjoy ako. Bitawan mo ang aking kapatid. Yutang. Mahina. Changsheng, hinding-hindi ko hahayaang hamakin ako ng halimaw na ito. Kung may susunod mang buhay, muli akong magiging asawa mo. Junior Sister. Li Changsheng, dumating na ang sakuna. Nawawala na ang iyong lakas at nagagawa mo pang lumaban. Talagang naghahanap ka ng ikapapahamak mo. Li Changsheng, dumating na ang dilubyo. Dapat ay unti-unti nang nawawala ang iyong kapangyarihan. Bakit ang bilis nitong bumalik? Mahal na Panginoon, Umalis ka rito. Li Changsheng. Pagbati po, bumalik na ang kapangyarihan ni Grandmaster. Wutian, dumating na ang katapusan mo. Ikaw na masamang nilalang. Nakikiusap po ako sa dakilang immortal, tapusin ang masamang nilalang na ito para mawala na ang panganib sa mundo. Li Changsheng, niloko mo ako. Ano naman kung niloko kita? Ikaw. Bilis, umalis na tayo. Nagre-rebelde si Chin Kun, dakpin siya. Grandmaster, talaga bang bumalik na ang kapangyarihan mo? Alam ko na, Grandmaster ang dilubyo ni Grandmaster ay dahil hindi niya maputol ang ugnayan ng damdamin at ang ugnayang iyon ni Grandmaster ay si Yaer. Dahil nalagay sa panganib si Yaer kanina, kaya naman panandali ang nakaipon ng kapangyarihan si Grandmaster. Akala mo naman kung sinong matalino. Siguro ay ganoon nga. Matandang demonyong Wutian, dahil nabigo siya sa pagkakataong ito, siguradong hindi siya papayag na matapos lang ito ng ganito. Kapag nalaman niya na hindi pa lubos na bumabalik ang kapangyarihan mo, siguradong babalik siya para gumanti. Tama na. Huwag muna nating pag-usapan iyan. Pag-usapan muna natin ang mas mahalagang bagay. Mahalagang bagay? Ano namang mahalagang bagay iyon? Ang pagpapakasal. Mabuti. Magaling. Junior Sister, alam mo ba? Para sa araw na ito, naghihintay ako ng 10,000 taon. Kanina sa reception, sabi nila, dahil daw sa akin, kaya nawala ang lahat ng kapangyarihan mo. Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo? Ako ang bahalang gumawa ng paraan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging panatag bilang asawa ko. Sa mga natitirang bagay, magtiwala ka lang sa akin. Ninuno, ang kapangyarihan ni Grandmaster, paano ba ito maibabalik? Kung paano maibabalik ang kapangyarihan ni Grandmaster, huwag mo muna iyong intindihin. Tatanungin muna kita.
Bakit maling Grandmaster ang sinalubong mo? Kasi po ako. Wala kang kwentang anak. Muntik mo na akong ipahamak na ninuno mo. Kung hindi lang si Grandmaster ay sadyang napakabait. Ang buong pamilya ay tiyak na mapapahamak kasama mo. Ninuno, hindi lang po ito kasalanan ni Papa. May kinalaman din po ako rito. Kayong dalawang mag-ama, pareho kayong mga hangal. Ikaw mismo ay isang hangal, tapos umaasa ka pa na ang mga apo mo ay magkakaroon ng utak. Matandang Ye. Nahanap mo na ba ang paraan para kay Grandmaster upang maibalik ang kanyang kapangyarihan? Hindi naman ako ang Diyos. Ano ang magagawa ko? Kung ganoon, bakit naghanda ka pa ng ganito kalaking plano? Akala ko pa naman ay nakahanap ka na ng paraan. Sabi ko na nga ba, talagang mahina ang ulo mo. Isang immortal si Grandmaster, ang paghina ng kanyang kapangyarihan ay dahil lahat sa parusa ng langit. Kapag nawala na ang parusang ito, ang kapangyarihan ni Grandmaster ay kusaring babalik. Mawawala ang parusa ng langit? Matriarchie. Kahit sabihin nating mas mahaba ang buhay natin kaysa sa mga ordinaryong tao, mga mortal pa rin tayo sa huli. Kahit si Grandmaster ay walang magawa sa parusa ng langit, ano pa kaya ang magagawa natin? Kung sino ang nagbuhol, siya rin ang dapat magkalas. Anong buhol? Ano ang kinalaman ng buhol dito? Matandang Ye, hindi mo ba pwedeng diretsuhin na lang ang sasabihin mo? Hayaan mo na. Sa isang taong gaya mong hangal, hindi ako makikipag-usap ng maayos. Ang ibig sabihin ni Ninunong Ye, Grandmaster ang dahilan kung bakit pinarurusahan ng langit si Grandmaster ay dahil sa hibla ng pag-ibig na ito. Kapag naputol ang hibla ng pag-ibig na ito, ang parusa ng langit kay Grandmaster ay kusaring maglalaho. Tingnan mo si Pamilya Su, hindi lang puro gaya ni Su Donghai na mga hangal ang nandito. Mayroon din namang matatalino. Tama ang sinabi mo, kapag pinutol ni Grandmaster ang hibla ng pag-ibig, ang parusa ng langit ay mawawala. Kapag bumalik na ang kapangyarihan ni Grandmaster, siguradong si Panginoong Demonyo Wutian ay hindi na makakagawa pa ng anumang gulo. Pero, sa tingin mo ba, puputulin ni Grandmaster ang hibla ng pag-ibig? Si Grandmaster, para mahintay ang reinkarnasyon ni Dakilang Matriarka, ay naghintay ng 10,000 taon. Kung gusto niyang putulin ang hibla ng pag-ibig, noon pa sana noong naging immortal, siya ay ginawa na niya. Ngunit bukod doon, mayroon pa akong isang paraan. Kapag tuluyang nawala na si Suya, ang hibla ng pag-ibig ni Grandmaster ay kusaring mapuputol. Miss Su. Hindi. Dakilang ina, ano po ang ginagawa nyo rito sa may pintuan? Masyado po kayong magalang, God of War. Maaari niyo na lang po akong tawaging Xiaoya. Nagbibigay po kami sa inyo, Dakilang ina. Lahat po kayo ay mga nakatatanda sa akin. Bakit po kayo nagbibigay pugay sa akin? Hindi po maaari iyon. Dapat nating sundin ang tamang tradisyon at respeto. Tama po, Dakilang Ina. Ang lahat ng mayroon kami ay galing lahat sa ating dakilang guro. Ang pagrespeto po sa inyo ay pagpapakita rin ng respeto sa ating dakilang guro. Tama ang sinabi ni Matriarchie. Dahil kasal na po kayo sa ating dakilang guro, kayo na ang asawa ng isang immortal at kayo ang aming dakilang ina. Kahit pa, kamag-anak niyo ako sa dugo, hindi pa rin natin dapat labagin ang tamang asal. Grandma Ye, sinabi niyo po kanina na may paraan para matulungan si Changsheng na malampasan ang pagsubok ng langit. Ano po ang paraang iyon? Great Grandmother, mayroon ba talagang paraan para malampasan ng dakilang guro ang pagsubok? Umalis ka nga riyan. Nag-uusap kaming mga matatanda, wala kang karapatan, bilang bata, na sumabat sa amin. Nag-aalala lang naman din po ako. Sa ating dakilang guro, isa rin naman akong general ng Great siya. Paano nyo nasabing bata lang ako? Mayroon ngang paraan? May paraan nga? Pero hindi ko pwedeng sabihin. Kapag nalaman ito ng dakilang ninuno, siguradong magagalit siya ng husto. Grandma Ye, dahil tinatawag mo akong dakilang matriarka, dapat kang sumunod sa iyong guro. Si Changsheng ang asawa ko ngayon. May karapatan akong alamin ang lahat tungkol sa kanya. Ito ay... Naku,
Matriarch Ye, sa ganitong sitwasyon, bakit ka pa naglilihim? Nandyan na ang kalaban, ang matandang demonyo, na si Wutian, ay maaaring sumugod anumang oras. Kung may paraan ka, sabihin mo na. Dakilang matriarka, ang pagsubok ng langit sa dakilang ninuno ay nagmula sa kanyang nararamdaman. Kung gusto itong tuluyang malampasan, ang tanging paraan ay dapat ang taong nagpatibok ng puso niya ay mawala na ng tuluyan. Sa ganitong paraan, ang ugnayan ay kusang mapuputol. Matriarch Ye, anong kalokohan ang sinasabi mo? Naghihintay ang dakilang ninuno ng 10,000 taon at sa wakas ay dumating na ang araw na ito na makasama si dakilang matriarka. 2 araw pa lang silang kasal, tapos gusto mong si dakilang matriarka ay mawala na lang ng ganoon. Tumahimik ka nga. Changsheng, para sa akin, mag-isa niyang tiniis ang pagsubok ng langit sa loob ng 10,000 taon. Dakilang matriarka, huwag kang makikinig sa mga sinasabi ni Matriarch Ye. Ang dakilang ninuno ay ang immortal na si Bai Yujing, ang huling immortal sa mundo. Napakalakas niya. Siguradong may iba pang paraan. Tama po, Yaer. Walang hanggan ang kapangyarihan ng dakilang ninuno. Tiyak na may paraan pa. Puntahan na natin siya ngayon din. Walang sinumang pwedeng pumunta. Utos ko ito. Napakatalino ni Changsheng. Kung may iba pang paraan, sa nakalipas na 10,000 taon, matagal na sana niyang nalutas ang pagsubok na ito. Masyado siyang nagmamahal sa akin. Hindi ko siya pwedeng maging pabigat sa kanya. Dakilang matriarka. Napakarami na niyang ginawa para sa akin, pero wala pa akong nagagawa para sa kanya. Sa wakas ay may pagkakataon na ako na makagawa ng isang bagay para sa kanya at masaya ako. Yaer, huwag kang gumawa ng anumang kamalian. Pa? Alam ko po ang ginagawa ko. Yaer, kung malalaman ito ng ating ninuno, hindi niya hahayaang gawin mo ito. Alam ko po. Kaya naman, tungkol sa mangyayari ngayong araw, walang sinumang pwedeng magsabi kay Changsheng. At hindi ko rin papayagan ng kahit na sino na gambalain kaming dalawa ni Changsheng. Ito ay isang utos. Kung kinikilala niyo pa rin ako bilang inyong matriarka, tulungan niyo ako sa pagkakataong ito. Masusunod ko ang inyong matriarka. Anong utos? Junior sister, Ating ninuno. ano ang ipinapagawa mo sa kanila? Changsheng, ayon sa tradisyon ng mga tao, dapat mag-honeymoon pagkatapos ng kasal. Gusto ko sanang magpatulong sa kanila na ayusin ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang anuman po. Hindi po ito abala. Pa, hindi naman siguro. Ayaw niyo kaming tulungang mag-ayos ni Changsheng, di ba? Ako. Wala akong kasalanan. Aayusin ko na po ang lahat para sa inyo. Ang sakunang ito ay mas malala kaysa sa dati. Isang gabi pa lang ang nakalilipas, ngunit 70% na ng kapangyarihan ko ang nawala. Walang mangyayari kung uupo lang ako rito. Hayaan na. Gagamitin ko na lang ang pagkakataong ito para samahan ng maigi si junior sister. Changsheng, ang maging asawa mo, ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Sa mga huling sandali, gusto ko lang na makasama ka. Junior sister, ano ang ginagawa mo? Kung gusto mo, araw-araw kitang sasamahan na maglakad dito sa gitna ng mga bulaklak. Changsheng, ito ang unang date natin. Kaya syempre kailangan nating i-record ito ng maayos. Sige, masusunod ang gusto mo. Changsheng,
Junior sister? Ano ang ginagawa mo riyan? Ipinagdarasal kita. Sabi sa mga tradisyon ng mga tao, kapag may dumaan na bulalakaw, magkakatotoo ang iyong hiling. Ilang piraso lang naman iyan ng mga basurang bato mula sa kalawakan, kaysa humiling dyan. Sa akin ka na lang humiling. Halika na, humiling na tayo. Totoong nagkakatotoo ito. Nagpapasalamat ang Dragon Emperor sa biyaya ng Immortal, kaya magdaraos ng isang seremonya sa Xiangjing at umaasa kaming dadalo po kayo. Mukhang ang balita tungkol sa pagkawala ng aking kapangyarihan ay kumalat na. Pati ang maliit na batang ito ay kumampi na rin sa Wutian. Mahal na Immortal? Mahal na Immortal? Bumalik ka at sabihin sa amo mo na wala akong oras. Hindi man lang niya napansin ang nilalabas kong masamang enerhiya, mukhang ang Immortal na ito ay wala na talagang lakas. Babalik na ako agad para iulat ito sa kagalang-galang na Demon Lord. Siguradong magugustuhan niya ito at bibigyan ako ng pabuya. Bantayan ninyo ang bawat tao sa loob ng mansyong ito. Kapag may napansin kayong kakaiba, iulat agad sa akin. Opo. Changsheng, ikuwento mo naman sa akin kung kumusta ang mga nagdaang taon. Mo doon sa Bayujing, kumusta ang buhay mo roon? Ang buhay sa Tianwaitian ay napaka-boring at walang kaganapan, kaya walang masyadong maikukuwento. Sige na, ikwento mo na. Sige. Sa unang 1,000 taon matapos kang umalis, nilakbay ko ang buong Jijiujiao, marami akong nakilala, at marami ring nasaksihan. Pero sa 1,000 taong wala ka, wala rin kahit anong naging masaya. Siguradong, nahirapan ka ng husto, di ba? Ang bawat araw na wala ka, ay napakahirap. Pero kapag naiisip ko, na darating ang araw na makikita kitang muli, pakiramdam ko ay hindi na ako nahihirapan. Changsheng, aalis na ako. Kapag naglaho na ako sa mundo mo, doon pa lamang mawawala ang iyong sumpa. At sa ganitong paraan lamang, maaari kang bumalik sa pagiging tagapagtanggol ng sangkatauhan bilang ang immortal ng Bayujing. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili. Patawarin mo ako dahil hindi ko hahayaang baliwalain mo ang iyong tungkulin at pabayaan ang buong mundo. Changsheng, ang pagsasama natin sa araw na ito, ang ang masayang sandali sa buong buhay ko. Pagbati po sa inyo, Grandmaster. Nahanap niyo na ba ang aking nakababatang kapatid? Grandmaster, ito, hinanap na namin sa buong Daxia, pero hindi pa rin namin mahanap si dakilang matriarka. Dalawang ninuno, si Changsheng ay ang huling immortal ng Bayujing, nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng mundo, hindi siya pwedeng mapahamak. Kung ang pagkawala ko, ang magpapabalik sa lakas ni Changsheng at makakaligtas sa lahat ng tao, handa ko itong tanggapin ng walang pag-aalinlangan. Dakilang matriarka? Sigurado po ba kayo na hindi na kayo magpapaalam kay Grandmaster? Oo nga po. At dahil si Grandmaster ay napakamakapangyarihan, ang lahat ng bagay sa mundo ay malalaman niya sa isang iglap lang, kahit hindi niyo pa sabihin sa kanya. Kung gusto niyang malaman, siguradong malalaman at malalaman niya ito.
Hindi niya ito malalaman. Ano? Paano? Dakilang matriarka. Anong ibig ninyong sabihin? Ibig bang sabihin si Grandmaster ay... Grandmaster. Si Chang Sheng. Wala na siyang kapangyarihan ngayon. Isa na lang siyang ordinaryong tao sa ngayon. Pagkagising ko kanina, hindi pa rin siya nagigising. Ang sakunang ito ay naging sanhi para ang kapangyarihan ni Grandmaster ay mawala ng ganoon kabilis. Dakilang matriarka, dahil sa lalim ng pagmamahal niyo kay Grandmaster, para kay Grandmaster, nagpapasalamat ako sa inyo, dakilang matriarka. Para sa kaligtasan ng lahat, nagpapasalamat ako sa inyo, dakilang matriarka. Wala akong pakialam sa mundo. Ayaw ko lang na mapahamak si Chang Sheng. Dati, sinabi niyo na kung maglalaho ang aking kaluluwa, tsaka lang malalagpasan ni Chang Sheng ang pagsubok ng pag-ibig. Kaya ano ang dapat kong gawin para tuluyang maglaho ang aking kaluluwa? At hindi na muling isilang? Ang dakilang matriarka ay tauhan ng iyong pamilya Su, kaya ikaw ang pinakaangkop na gumawa nito. Ikaw, matandang Ye, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang dakilang matriarka na iyon ay may dugong nanalaytay mula sa aking pamilya Su. Paano ko siya magagawang parusahan? Tama na. Huwag na kayong magturuan. Gawin niyo na ito ng sabay. Hay, sige na nga. Sa ngayon, kailangan pa ng 3 araw na paghahanda. Hayaan muna ang dakilang matriarka na manatili rito sa lihim na silid. Babalik na lang tayo kapag handa na ang lahat. Sige. Wala ba kayong silbi? Junior sister, sinasadya mo bang iwasan ako? Bakit ka napakahangal? Li Changsheng, lumabas ka at harapin ang iyong parusa. Grandmaster, huwag po kayong pupunta roon. Dahil hinanap ko na sa buong mundo at hindi ko pa rin mahanap si Junior Sister, isa lang ang maaari nating maging paliwanag. Si Junior Sister ay kinuha ng masamang taong si Wutia. Donghai, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na harangan ako? Grandmaster, hindi pa po bumabalik ang inyong kapangyarihan. Kung susugod po kayo, nang basta-basta, baka may mangyaring masama sa inyo. Bitiwan mo ako. Sa mga ginagawa ko, kailangan ko pa ba ng turo mula sa isang batang tulad mo? Hindi po. Hindi kita bibitawan. Grandmaster, kumalma ka po. Wala na nga talagang kapangyarihan si Grandmaster. Dati, hindi lang kaming dalawa ni Donghai. Kahit may 100 pa kaming katulad, hindi namin mapipigilan si Grandmaster. Pero ngayon, bakit nakatayo lang kayo riyan? Protektahan niyo si Grandmaster at dalhin si Grandmaster sa pamilya Su Bunker, bantayan siyang mabuti. Opo. Huminto kayo. Huwag niyo nang subukan. Ako ang hinahanap ni Wutian. Kung nagawa ko siyang talunin 1,000 taon na ang nakalipas, kaya ko rin siyang talunin ngayon. Grandmaster, alam naman po namin kaya nyo, pero panahon po ngayon ng pagsubok sa langit. Kailangan nyo pong maibalik agad ang inyong kapangyarihan. Kaming mga nakababata, hindi kami pwedeng habang buhay na nakadepende sa inyong proteksyon. Tama po. Tama po. Pakiusap, Grandmaster. Isipin niyo po ang kaligtasan ng buong mundo. Pumunta na po kayo sa inyong pagsasanay. Pakiusap, Grandmaster, magsanay na po kayo. Pakiusap, Grandmaster, magsanay na po kayo. Pakiusap, Grandmaster, magsanay na po kayo. Sige. Pupunta na ako. Dito po, Grandmaster. Nagkakagulo ang mundo dahil sa mga demonyo. Ngayong kailangang magsanay ni Grandmaster, ito na ang oras na pinaghandaan natin. Ito na ang tamang panahon para kumilos. 10,000 taon tayong pinrotektahan ni Grandmaster. Ngayon naman, ang pagkakataon nating protektahan si Grandmaster. Nasaan ang mga kawal ng pamilya Su? Narito po kami. Samahan niyo akong lumaban hanggang huli. Hanggang sa oras na ito, matandang lalaki, gusto mo pa ring itaas ang sarili mo? Ang mga tauhan ko sa pamilya Ye, na sumabak na sa mga labanan, ay hindi kailanman matatakot sa kamatayan? Laban! 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 Sige, sige, protektahan ang ating ninuno at iligtas ang lahat ng mga tao. Demon Venerable, hindi pa po nagpapakita si Li Changsheng. Sa huli ay nagtago rin siya na parang duwag.
Pero ang taong iyan, palaging nagmamalinis at nagpapanggap na mabuti. Kapag tinapos ko na ang kanyang mga tagasunod, tingnan natin kung hindi pa siya magpakita. Napakatalino niyo po, Lord Demon Lord. Ang mga basurang ito, hindi na kailangan pang kumilos ni Lord Demon Lord. Hayaan niyo pong ang mga tauhan ko ang tumapos sa kanila. Sige. Kung magagawa mo mapalabas si Li Changsheng, gagawin kong isang kaharian ng kadiliman ang Daxia. Simula ngayon, ikaw na ang magiging unang punong tagapayo ng kaharian, kasama kong magtatamasa ng kayamanan, at mabubuhay ng habambuhay. Maraming salamat po, Lord Demon Lord. Pwe, walang hiya ka? Taksil ka sa Daxia. Ang Ye Xiangrong ko noon. Bakit naging kasama ang isang katulad mo sa palasyo? Napakalas-malas. Swanji, kung gusto mong mahanap ang aming ninuno, tanungin mo muna kaming mga taga-pamilya Su kung papayag kami. Hemp. Isang grupo ng mga walang kwentang tao ang naglalakas loob na magingay dito? Mamaya, ipaparanas ko sa inyo ang bagsik ng mga demonyo. Hindi pa man din nagsasalita si Ninuno, wala kang karapatang sumabat. Umalis ka sa harap ko. Ninolo. Umalis ka. Hump. Matriarch Ye. Habang buhay na tayong nagtatalo, hindi ako kasing galing mong magsalita at hindi rin ako kasing galing mong magpasaya kay Grandmaster. Pero dapat mong malaman na pinagbibigyan lang kita. Anong balak mong gawin? Gusto ko lang sabihin sa iyo na kahit mabagal ang pag-intindi ko, ay lalaban din ako sa kanila para ubusin ang lakas nila. Huwag ka nang magdrama riyan. Pagdating sa lakas, mas mataas ako sa iyo. Sa paglusob, dapat ako ang mauna. Kung nandito lang si Li Changsheng, rerespetuhin ko pa kayo ng kaunti. Pero ang mga tulad ninyong basura, kaya ko nang tapusin ng mag-isa. Hindi ba't dalawa silang naghahanap ng gulo? Tig-isa tayo. Sakto lang. Sige, ibibigay ko sa iyo ang isa. Naku naman, sige na, Matriarch Ye, napaghatian na nila tayo. Ikaw, sino ang pipiliin mo? Hump. Silang dalawa ay mga alagad lang ni Demon Venerable. Sa pagpaparusa sa kanila, kailangan pa bang mamili? Sige, sabay na tayong lumusob, tapusin muna natin ang isa sa kanila. Napakayabang. Matriarch Ye, tutukan mo ang isa. Sige. Akala nyo ba ay wala lang ako rito? Oo, bugbugin niyo siya ng todo. Ang matandang ito, dapat na siyang mawala. Ayos ka lang ba? Ayos lang, hindi pa ako mawawala. Napakaduwag nyo. Anong klaseng laban ito? Kung matapang kayo, makipag-isang laban kayo. Nakikipag-isang laban naman kami ah. Kayong dalawa, lalaban sa aming lahat? May problema ba roon? Napakalakas na enerhiya ng kadiliman. Labanan natin sila. Labanan natin sila. Sugod. Aray. Mga wala kayong kuwentang nilalang. Mga tauhan, igapos ninyo ang lahat ng mga taong ito. Mula sa dakilang siya na sina Prinsesa at Kinyaw, nandito kami para tulungan ang immortal. Mula sa kanlurang rehiyon, si Pamilyang Wang, nandito kami para tulungan ang immortal. Mula sa hilagang rehiyon, si Zhao family, nandito kami para tulungan ang immortal. Mahal na pinuno, maraming eksperto ang Zhou family at Pamilyang Wang. Tila mahihirapan po tayong harapin sila. Kahit gaano pa sila karami, mga langgam lang sila. Mas mabuting magsama-sama na silang lahat para isang beses ko na lang silang tatapusin. Ang kapangyarihan ng mahal na pinuno ay walang hanggan at mabubuhay ka magpakailanman. Magaling kang magsalita. Tama na. Umalis ka na muna. Panoorin mo kung paano ko sila paparusahan. Hindi ka man lang isang martial saint? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tumayo sa harap ko? Josen, gusto mo ba akong patawanin? Gagamit ka ng pampasabog ng mga mortal.
Laban sa kagalang-galang na Demon Lord, ano ba ang iniisip mo? Hindi ba't isa ka lang namang masamang nilalang? Ang buong katawan ko ay puno ng mga pampasabog na binasbasan na. Espesyal na ginawa para sa mga katulad mong masamang nilalang. Ha ha ha. Master Zhu, tinatanggap namin ang iyong kabutihan. Bumalik ka na rito. Huwag ka nang gumawa ng walang kwentang bagay. Ang mga ganitong bagay, dapat may gumagawa. Pinrotektahan ng mga immortal ang Daxia sa loob ng 10,000 taon, dapat lang na magbayad ng utang na loob ang Zhou family. Isa ka lang hamak na payaso. Oras nyo na. Gusto nyo bang tapusin ang sarili nyo? O ako na mismo ang tatapos sa inyo? Huwag kang masyadong mayabang. May malaking utang na loob ang aming pamilya sa mga immortal. Ang espadang ito ang kayamanan ng Daxia. Kayang-kaya nitong puksain ang mga masasamang tulad mo. Ang espadang ito ang kayamanan ng ating bansang Daxia. At madali lang nitong mapaparusahan ang mga demonyo. Napakababaw mo naman. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Anong hindi maaari? Walang makakatalo sa ating kagalang-galang na pinuno. Prinsesa, mag-ingat ka. Ang mga insekto ay mananatiling insekto. Napakadaling talunin. Li Changsheng, ang galing mong manlinlang ng puso ng mga tao. Mayroon kang mga kampo na handang mawala para sa iyo. Sige, dahil gusto ninyong matapos ang lahat, pagbibigyan ko kayo. Simula ngayon, sa bawat 2 segundo, may tatapusin akong isa hanggang sa magpakita ka. Ngayon, sino kaya ang susunod? Mahal na pinuno, bumaba sa lupa si Li Changsheng para sa isang mortal na babae. Kapag nahanap natin ang mortal na babaeng iyon, tiyak na magpapakita si Li Changsheng. Dahil sinabi mo yan, ngayon ay naalala ko na. Nahanap ko na. Subukan mong galawin si dakilang matriarka at kailangan mo muna akong tanungin. Sino ka ba sa akala mo? Karapat-dapat ka bang labanan ko? Isa ka lang namang langgam na hindi alam ang limitasyon. Kuya! Huwag kang mag-alala, hindi pa siya mawawala. Pero kung hindi ka susunod sa akin ng maayos, tuluyan na siyang mawawala. Gusto mo akong gamitin para takutin si Changsheng? Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari yan. Napansin ko sa inyong mga tao na hindi nyo talaga matanggap ang katotohanan. Sa harap ko, walang bagay na imposible. Ang subukang lumaban sa harap ko ay isang malaking kahangalan. Wutian, anong klaseng pinuno ka? Bukod sa paggamit ng mga maduduming paraan na ito, ano pa ang kaya mong gawin? Hindi nga nagkamali, babae ka nga ni Li Changsheng. Masyado ngang matalas ang iyong dila. Ngunit may isang bagay na nagkamali ka. Hindi sa dahil ako ay madaya, kundi dahil iyang si Li Changsheng ay nagtatago na parang duwag, kaya wala na akong ibang pagpipilian pa. Pwe, si Li Changsheng ay ang Bayujing na immortal, na may walang hanggang kapangyarihan. Bakit naman siya matatakot sa isang hamak na demonyong tulad mo? Kung talagang may kakayahan ka, edi tapusin mo na ako. Kaya mo ba? Lord Demon Lord, huwag po kayong magpapadala sa kanya. Sinusubukan lang kayo ng babaeng iyan. Mula kailan pa ako kailangan? Turuan sa mga dapat kong gawin? Umalis ka sa harap ko! Pasensya na po sa aking nasabi. Patawarin niyo po ako, Lord Demon Lord. Mabuti at alam mo ang iyong pagkakamali. Akala mo ba talaga hindi ko kaya? Grand Mistress, wala kaming silbi, wala kaming nagawa. Wutian, kapag ginalaw mo si dakilang matriarka kahit katiting, sa oras na lumabas si Grandmaster, siguradong pagbabayarin kanya ng matindi. Ngayong dinala ko rito si Suya, kung si Li Changsheng ay talagang kasing galing ng sinasabi mo, bakit hindi niya ito alam? Bakit hindi siya pumupunta rito? Wutian, sino ang nagsabing hindi ako darating? Junior sister, narito na ako. Li Changsheng? Ngayong wala ka ng kapangyarihan, nagagawa mo pa rin kalabanin ako? Tumabi ka. Nakakatawa, napakakatawa. Ngayon, ikaw ay isa na lamang hamak na mortal. O hindi, isa kang basura na mas malala pa kaysa sa isang mortal. Ngayong araw, tatapusin na kita para ipaghiganti ang mga kampo ng demonyo na ikinulong mo noon. Changsheng, ang makilala ka sa buhay na ito? Ang pinakamasayang nangyari sa akin. Junior sister, Bitawan mo ako. huminto ka riyan. Suya, huminto ka. Wutian. Tapusin mo na ako. Pakawalan mo si Changsheng. Sige, dahil gusto mong mawala, pagbibigyan kita.
Paalam po, dakilang matriarka. Para sa kapakanan ng mundo, dakilang matriarka, at para sa lahat ng nilalang ay walang hanggan ang iyong kabutihan. Changsheng, hinintay mo ako ng 10,000 taon. Sa buhay na ito, nabubuhay ako para lang sa'yo. At para sa'yo lang ako mawawala. Kapag wala na ako, huwag mong kakalimutang mag-almusal ng maayos. At huwag mong kakalimutang halagaan ang sarili mo. Junior sister. Wag po. Junior sister. Wag. Junior sister. Butian, dahil sa ginawa mo kay junior sister, pagbabayarin kita. Li Changsheng, kahit pa nakaligtas ka sa pagsubok ng pag-ibig, ano ngayon? Nakatakas na ako at mas lumakas pa ako ngayon. Iniisip mo ba talaga na kaya mo pa akong pigilan muli? Pigilan? Masyadong madali iyon para sa iyo. Lord Demon Lord, pumuti na ang buhok ni Li Changsheng. Siguradong humina na ang kanyang kapangyarihan. Ito na ang tamang oras para tapusin ang kriminal na iyan. Lord Demon Lord, tama ang sinabi ni National Teacher. Nagpapanggap lang siyang malakas. Hayaan niyo po akong lumaban at tatapusin ko ang kriminal na iyan. Sige, kung mapaparusahan mo ang magnanakaw na iyan, ipapangako ko sa iyo ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, kagalang-galang na pinuno. Ikaw, paano mong naibalik ang iyong kapangyarihan? Sinabi ko na sa iyo. Tatapusin na kita. Huwag! Huwag po! Hindi ka makakatakas. Kung nagawa kitang talunin noon, kaya rin kitang burahin sa mundong ito. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ako ang iniwan ng langit sa mundong ito bilang tanging makakapigil sa presensya ni Baiyujing. Kapag pinagbayad mo ako, hindi ka patatawarin ng langit. Ang langit? Ano naman ngayon kung ang langit? Dahil sa ginawa mo sa aking kapatid, kahit ang langit pa iyan, hindi ako natatakot. Junior sister, hintayin mo ako. Kahit saan man makarating, kahit na hanapin pa kita ng 1,000 taon o 10,000 taon, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Ipagdarasal kita. Ayon sa tradisyon ng mga tao, kapag may dumaan na bulalakaw, pinaka-epektibong humiling. Halika na, humiling tayo ng sabay. Totoo talagang nagkakatotoo ito. Junior sister, sana ay maging panghabang buhay tayo at hindi kailanman magkahiwalay. Matandang Ye, tiyak na sobrang lungkot ni Grandmaster ngayon. Magaling kang magsalita, kaya umakyat ka na at sabihan siya ng magagandang salita. Wala na si dakilang matriarka dahil kay Grandmaster, kaya kahit sabihin mo pa ngayon, ang pinakamagandang salita sa mundo, hindi na nito mapapagaan ang loob ni Grandmaster. Anong ibig mong sabihin? Napakabobo mo talaga. Ikaw. Donghai, Jingmei, pumunta tayo rito. Dakilang guro. Dahil sa inyong busilak na puso at paninindigan sa katarungan, ang mundong ito ay ipinagkakatiwala ko na sa inyong pangangalaga. Dakilang guro. Paano naman po kayo? Kung bumalik man ang masamang nilalang na iyon, anong gagawin namin? Tama po siya. Kailangan kong bumalik sa Baiyujing. Pupunta ako sa Tianwai Tian para tanungin ang tadhana. Ang tadhana, kung ito ba ay may awa o wala. Itatanong ko kung bakit kailangang paghiwalayin kami ng aking katuwang. Itatanong ko sa kanya kung nasaan, kung saan niya dinala ang aking katuwang. Dakilang guro. Gagawin niyo po ba talaga iyon para sa aming lola? Ang kalabanin ang mismong tadhana. May natitira pang hininga ang aking katuwang. Ito na ang tanging pagkakataon niya. Kahit saan pa man ako makarating, hahanapin ko siya at ibabalik ko siya sa mundo ng mga tao. Dakilang guro. Pero, sa lawak ng mundo, ang paghahanap sa isang bakas ng kaluluwa ay napakahirap gawin. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Mahirap nga para sa atin na maghanap, ngunit siguradong alam ng tadhana. Kung hindi niya ibibigay ang gusto ko, pipilitin ko siya hanggang sa sumunod siya sa akin. Senior brother? Senior sister? Gusto ng tadhana na alisin ko ang lahat ng aking emosyon at maging sunod-sunuran na lamang sa kanya. Hindi ako pumayag, kaya kinuha niya ang buhay ng aking kapatid sa Pergamino. 10,000 taon ko siyang hinanap,
Pero heto na naman ang tadhana at humahadlang. Ako si Li Changsheng, at ngayong araw, lalabanan ko ang tadhana. Kailangan kong mahanap ang aking kapatid, dahil kung hindi, ang pagiging Bayujing na immortal ay wala ring saysay. Senior brother, senior sister, susuportahan niyo ako? Hindi ba? Senior brother Ziyang, ang iyong Qiangkun Bagua Mirror na nakakakita ng lahat, ay siguradong malalaman kung nasaan ang kanyang natitirang kaluluwa. Endless Sea. Ikinulong ng tadhana ang aking kapatid sa loob ng Endless Sea. Li Changsheng, 10,000 taon ka nang naging immortal. Pinutol mo na ang lahat ng emosyon. Huwag ka nang magkaroon pa ng anumang obsesyon. Kung hindi ay, huwag mo akong sisisihin sa kalupitan ng langit. Walang puso? Ikaw na mapandin lang na langit, kailan ka ba nagkaroon ng puso? Ako si Senior Brother Ziyang, naging immortal sa loob ng 36,000 taon, dahil lang sa pagmamahal sa isang engkanto, ay walang awa mo siyang pinagbayad. Senior Brother Wu Wang, nagkaroon lang ng damdamin sa isang mortal na babae, ay pinarusahan mo na siya sa walang hanggang paghihirap. Bakit? Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Gusto mo rin bang gawin sa akin ang ginawa mo kina Ziyang at Wu Wang noon? Sige, gawin mo. Li Changsheng, hindi naging madali ang pagkamit mo ng kapangyarihan. Huwag kang gagawa ng maling desisyon para hindi masira ang iyong antas. Antas? Napakalaking biro. Nagsanay ako para maging immortal, para maging malaya at masaya, pero kahit saan ay hinahadlangan mo ako. Ano pa ang silbi ng pagiging immortal ko? Ayaw mo akong hayaang hanapin si Junior Sister? Hahanapin ko pa rin ang aking si Junior Sister. Walang puso ang langit. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Napakamatigas ng ulo mo. Ikapapahamak mo lang yan. Ang mga pagnanasa sa mundo ay magdadala lang sa iyo ng sakit. 10,000 taon ka nang nasa landas na ito, hindi mo ba pa rin ito naiintindihan? Masakit man o hindi, ako lang ang nakakaalam yan. Junior Sister, hintayin mo ako. Tatlong libong mundo sa isang kisap mata, sa walang hanggang kalangitan, ako ang hari. Junior Sister, kahit pa kailanganin kong ubusin ang buong Endless Sea, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Matriarchy, naramdaman mo rin ba iyon? Si Lolo Master iyon? Tunay ngang mahal na mahal ni Lolo Master si Lola Master. Hindi ko akalain na para lamang mahanap si Lola Master, ay gagawin niyang yelo ang buong karagatan. Ninuno, ay hindi pa talaga wala si Yair. May pag-asa pa siyang mabuhay. Sa ngayon, si Lola Master ay isang mahinang kaluluwa na lamang. Lumabas na si Lolo Master para maghanap, pero dahil sa kawalan ng ingat ni Lolo Master, siguradong magdudulot ito ng ganti mula sa langit. Hindi ito maganda. Dalawang ninuno, may masamang nangyari. Kakarating lang ng balita mula sa hangganan, may lumitaw na halimaw sa hanay ng mga kaaway. Napakalakas na nito ngayon. Ang ating mga sundalo sa Daxia ay marami nang nasaktan at nawala. Ano, hindi ba't ang halimaw na iyon ay tinapos na ni Lolo Master? Paanong may lumitaw na naman? Ito ang parusa ng langit. Parusa ng langit? Grandmaster ay nagbantay kay Daxia sa loob ng 10,000 taon dahil malalim ang pagmamahal niya kay Daxia. Ngayon, ginagamit ng langit ang paraang ito upang paalalahanan si Grandmaster na hindi maaaring suwayin ang tadhana. Ngayon si Grandmaster ay nakatuon lang sa paghahanap kay dakilang matriarka. Paano pa siya magkakaroon ng oras para alamin ang mga bagay na ito? Kailangan nating magmadali na pumunta sa Endless Sea para ipaalam ang lahat kay Grandmaster. Sige, tara na. Junior Sister, ito ang tanda ng pagmamahal natin na ibinigay mo sa akin 10,000 taon na ang nakalipas. Ngayon, ay sa wakas, maibabalik ko na ito sa iyo
Junior sister, ibabalik na kita ngayon. Ano man ang mangyari sa hinaharap, kahit dumaan pa sa matinding panganib, ibabalik pa rin kita sa mundo ng mga tao. Li Changsheng, iwanan mo na ang kaluluwang nasa loob ng hairpin. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Huwag kang matakot, junior sister. Mahilig lang manakot ang mapang-aping langit na ito. Papaalisin ito ng iyong asawa ngayon din. Napakayabang mo. Bukod sa kidlat ng langit, wala na ba kayong ibang paraan? Li Changsheng, balak mo ba talagang kalabanin ng tadhana? Gusto ko lang mabuhay ang aking kapatid. Kung sino man ang humadlang sa kanya, siya ang magiging kaaway ko. Halika, ituloy nyo. Dahil mapilit ka, sasabihin ko sa iyo, kung gusto mo siyang magbalik, kailangan mong gamitin ang iyong kaluluwa para mabuo ang kaniyang nagkakapirasong espiritu. Huwag niyo pong gawin iyan. Kapag napinsala ang inyong kaluluwa, pati ang mga immortal ay mawawala. Kayo ang tagapangalaga ng aking Daxia. Kung mawawala po kayo, ano na ang mangyayari sa Daxia ko? Kung mawala man ako, gagawa ang tadhana ng panibagong tagapangalaga. Pero kung hindi ko ililigtas ang aking kapatid, ang mabuhay at ang mawala ay wala ring pagkakaiba. Grandmaster, Junior sister, Hindi ba't wala na ako? Bakit ako bumalik dito? Changsheng! 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 Ninuno, nasaan si Changsheng? Nasaan si Changsheng? Dakilang matriarka po. Si Grandmaster po ay, para iligtas ka, ay wala na po siya. matanda ka talaga? Kung wala kang sasabihing matino, manahimik ka na lang? Kakagising lang ni dakilang matriarka, hindi niya pa kayang tanggapin ang ganitong balita. Ano ang gusto mong gawin ko? Wala na si Grandmaster, malalaman din naman ito ni dakilang matriarka, balang araw. Changsheng. Isang immortal si Changsheng. Siguradong may paraan pa. Hindi ba? Dakilang matriarka, may paraan pa? Ninuno, may paraan ba? Kahit gaano pa ito kahirap, hindi ako natatakot. Matriarkye, may paraan ka ba talaga para mailigtas si Grandmaster? Tumahimik ka nga. Mayroon ngang paraan. Noong kasama ko pa si Grandmaster sa pagsasanay, nabanggit ni Grandmaster noon na may dambana sa Bayujing kung saan sinasamba ang 4 na immortal. Kung sakaling mapapasa iyo ang kanilang mga sagradong sandata, nang sabay-sabay, malalampasan mo ang tadhana at mababago ang lahat. Pupunta ako sa Bayujing. Dakilang matriarka, ang Bayujing ay nasa Tianway Tian
at tanging ang mga may kapangyarihan lang ang makakaakyat doon. Isa ka lang ordinaryong tao ngayon. Hindi ka makakaakyat. Sinong nagsabing walang kapangyarihan si dakilang matriarka? Naramdaman ko kanina, noong ginamit ni Grandmaster ang kanyang kaluluwa para buuin ang kaluluwa ni dakilang matriarka, na isama rin ang kanyang kapangyarihan at naipasa ang bahagi nito kay dakilang matriarka. Talaga? Kung ganoon, ibig sabihin ba, si Grandmaster ay maari pa talagang mailigtas? O sinasabi lang ba ito ni Matriarch Ye para lang pakalmahin si dakilang matriarka? Pupunta ako sa Bayujing. Bilisan mo at dalhin mo ako roon. Changsheng, dito ba sa ganitong lugar? Namuhay ng 10,000 taon? Opo, para sa kaligtasan ng lahat, si Grandmaster ay mas piniling magtiis sa pangungulila ng 10,000 taon. Kasalanan ko ang lahat. Kung mas maaga lang sana akong nag-reincarnate, hindi sana siya. Nahirapan ng ganito. Sa totoo lang, hindi naman iyon ganoon kahirap. Isang immortal si Grandmaster, kaya maaari siyang bumaba sa mundo ng mga tao anumang oras. Ikaw talagang matanda ka? Ang ganda na ng usapan, sinira mo na naman. Hindi ka marunong makiramdam. Manahimik ka? Wala naman akong sinabing mali. Mas mabuti na iyon. Sa ganoong paraan, sa loob ng 10,000 taon, hindi siya masyadong nalungkot. Tara na, dalhin mo ako sa altar. Opo. Ang lapida ni Grandmaster ay matagal nang nakatayo. Sabi niya, ito ang hantungan ng isang immortal. Junior sister, ito ang bahagi ng aking kaluluwa na naiwan sa lapidang ito. Ang makita kang muli ay sapat na. Changsheng, bumalik ka na please. Miss na miss kita. Sobrang miss na kita. Baliw na bata, kailangan mong mamuhay ng maayos para sa akin, damhin mo ang ganda at pait ng mundo. Pangako, dapat kang maging masaya. Changsheng, Changsheng, Changsheng. Hindi ko akalain na ang bunsong kapatid ko ay tatahakin din ang landas na dinaanan ko. Ikaw ba ang babaeng minahal ng bunsong kapatid ko sa loob ng 10,000 taon? Isa po kayong immortal? Siguradong may paraan po kayo para iligtas si Changsheng, hindi po ba? May paraan nga. Matagal na naming inaasahan na gagamit ang tadhana ng iba't ibang paraan para tapusin kami. Kaya palang ibinigay niya sa akin ay ang kanyang sariling mahiwagang sandata. Oo, ginawa iyon ng bunsong kapatid ko para makayanan mo ang kapangyarihan ng sandatang ito. Kusang pinutol niya ang koneksyon niya sa sarili niyang sandata. Ang sandatang ito ay kumikilala na sa iyo bilang amo. Pagkilala bilang Panginoon? Ang mga ito ay ang ating mga sagradong sandata. Kung mapapaamo mo silang lahat at kilalanin ka bilang Panginoon, maaari nating malampasan ang tadhana para mabigyan si Junior Disciple ng kahit kaunting pag-asa. Mahal na immortal? Pakiusap, turuan niyo po ako. Ang mga sandatang ito ay may sariling diwa. Kung gusto mong kilalanin kanila bilang Panginoon, kailangan mong mapagtagumpayan ang kanilang mga pagsubok. Ang Bagua Mirror ay sinusubok ang katatagan ng loob. Kailangan mong tiisin ang 99 na kidlat ng langit. Kahit na masugatan ng malubha ang iyong katawan, hindi ka dapat dumaing kahit isang beses. Kung makakayanan mo iyon, magiging Panginoon ka nito. Ang pagsubok naman ni Junior Brother Wuwang ay ang matinding yelo. Kailangan mong manatili sa ilalim ng matinding ginaw. Sa loob ng 3 araw, kung makakayanan mo ito, makukuha mo ang pagkilala nito. Kaya ko pong tiisin iyon. Ang babaeng napili ni Junior Disciple
ay tunay ngang katangi-tangi. Tungkol naman sa babaw-liuli na ito ay sandata ni Junior Sister Biyu. Ang pagsubok nito ay ang apoy ng lupa. Kailangan mong maglakad ng nakayapak sa 100 metrong daan ng may apoy. Kapag nalampasan mo iyon, maaari ka nang maging Panginoon nito. Kaya ko po? Mabuti. Kung gayon, magsimula na tayo sa Bagua Mirror. Changsheng, kahit gaano pa kahirap, gagawin ko ang lahat para maibalik ka sa mundong ito. Dakilang matriarka, ang lahat ng ito ay mga mahiwagang gamit na iniwan ng mga immortal kahit pa binigyan ka ng ating ninuno ng ilang kapangyarihan. Pero ang kayanin ang lahat ng ito ay Kahit gaano pa kahirap, mahihigitan ba nito ang 10,000 taon na paghihintay sa akin ni Changsheng? Kahit gaano pa kabigat, mahihigitan ba nito ang ginawa ni Changsheng na gamitin ang sarili niyang kaluluwa para lang iligtas ako? dakilang matriarka. Magkaiba kayo ng ating ninuno, isa siyang immortal, habang ikaw ay hindi. Ano ang pagkakaiba doon? Desidido na ako. Huwag na ninyo akong pigilan. Senior Brother Ziyang, pwedeng-pwede na tayong magsimula. Dakilang matriarka. Changsheng, kaya kong tiisin. Kahit gaano pa kasakit, kakayanin ko. Hindi ako dapat gumawa ng ingay, hindi ko pwedeng. Changsheng, hintayin mo ako. Kung makikita ito ng ating tagapagtatag, siguradong mas masasaktan siya, di ba? Bakit mo naman binabanggit ang tagapagtatag sa oras na ito? Kapag narinig iyan ng ating lola, masasaktan na naman ang loob niya. Junior Disciple, hindi nga nagkamali ang iyong paningin. Napakalalim ng pagmamahal ng babaeng ito sa iyo, nakakainggit talaga. Pinuri lang kita ng 2 beses, naging proud ka na agad? Huwag mong kakalimutan na naghihirap pa rin ang ating bunsong kapatid sa labas. Hindi ko akalain na nagawa niyang lampasan iyon. Mahusay ka, kasunod nito ay ang matinding pagsubok ng lamig. Gusto mo bang magpahinga muna? Hindi na po. Sige. Napakahusay ng iyong kalooban at napakatibay ng iyong pagtitiis. Kapag nalampasan mo ang yugtong ito, maaaring binabati kita, nalampasan mo ang isa pang pagsubok. Kapag po ba, nalampasan ko ang huling pagsubok na ito, ay magpapatuloy ang buhay ni Changsheng? Oo, kapag nakumpleto na ang mahiwagang gamit ng 4 na immortal, maaari na nating malampasan ang tadhana para mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang bunsong kapatid. Kung pati ang Samadhi True Fire ay malalagpasan niya, sapat na itong patunay na ang babaeng ito ay may kakayahang maging isang immortal. Junior Brother, tayong 4 na magkakapatid sa sekta ay gumawa ng ganitong sitwasyon para kalabanin ang tadhana, ngunit hindi ko akalain na sa huli ay nasa ilalim pa rin pala tayo ng plano ng langit. Hindi nga nagkamali si Junior Disciple sa pagpili ng tao. Pagbati po sa inyo. Junior Sister, sabi ni Senior Brother Ziyang, gusto ka raw gawing immortal ng langit noon. Bakit mo ito tinanggihan? Ano namang mapapala ko sa pagiging immortal? Basta't kasama kita. Kahit maging immortal man o hindi, wala naman iyong halaga.
Tama ang sinabi ni Junior Sister. Basta't magkasama tayo, mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Grandmaster, nakikita ko kayo ni Grandmaster na napakatamis sa isa't isa, kaya naiisip ko tuloy na maghanap din ng makakasama para may katuwang na ako sa buhay. Ikaw na matandang walang hiya ka? Ano ang gusto mong hanapin? Kung ano man ang hanapin ko, ano namang pakialam mo? Ikaw, Anong gagawin mo? paano namang walang pakialam? Sabihin mo sa akin, anong kinalaman ko rito? Bitawan mo ako, Matriarchie. Anong balak mo? Ilang taon kitang sinamahan, baliwala lang ba ang lahat? Matriarchie, ikaw. Grandmaster, tingnan mo siya. Nasaan na sila? Kasalanan mo ito? Hanggang dito na lang muna tayo ngayong araw. Sandali pa lang tayo rito. Pagod ka na agad? Habi, balak ko pa naman sanang maglakad-lakad pa ng 2 oras at pagkatapos ay maghanap ng hotel para makapagpahinga. Pero, dahil sinabi mong pagod ka na, wag na lang. Hindi ako pagod. Hindi ako pagod kahit konti. Junior Sister, tara na. Tara.